Hi guys, good evening. Sian Gaza here, your pambansang Marites. Chismis yan, ha? Ikukwento ko or ichichika ko sa inyong lahat kung paano ba talaga nangyari behind the scenes yung pagkaka-set up ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Lahat po ng maririnig dito ngayon ay purong chismis lamang. Dahil unang-una po sa lahat, ako po ay hindi journalist. Ako po ay isang dakilang chismoso lamang na nagbibigay ng komentaryo sa mga bagay-bagay at mga issue sa bansang Pilipinas. First, yung paglipad ni former President Rodrigo Duterte to Hong Kong ay matagal nang nakaplano at all. Yung paglipad niya from Davao, tama ba? Davao to Manila to Hong Kong ay walang kinalaman sa ICC warrant. So, ano ba talaga nangyari doon, Sian? Punta sila ng Hong Kong. Walang nakakaalam nung ICC warrant. Meron lang isang source na tsumika sa Duterte team na may posibilidad na meron ng nakahain na ICC warrant. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers, stating na may posibilidad na paglabas mo ng Hong Kong is mag-i-issue bigla sa'yo ng ICC warrant. On that night, bago sila lumipad, alam na niya. Pero as much as possible, ito palang warrant na to talagang dapat wala makaalam. Sumingaw. Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. So, nanghalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation eh. Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. May nakialam na anak, isa sa anak, stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na eleksyon ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. Sabi ng isang anak, I think kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Bumalik after few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yun? Na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Binigyan siya ng wrong info via message, stating sa lahat ng staff sa loob na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation na natatanggap dito. Pero sa kanya lang sinend. Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted to sa loob eh. Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na Tatay Digong uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. Recap lang tayo ha. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, binilaan siya ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na uulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo yung warrant.
Kaya lang ito palang insider sa loob ay identified na kaya finidan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then, boom, the rest is history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. Technically speaking, nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. Nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot, avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari. Kung nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Yun lang, and I hope and I pray that the former president Rodrigo Duterte will be healthy naharapin ang kasong ito sa Hague, Netherlands. Wala sana siya maging sakit or kayanin niya all the way. And I just hope na magkaroon din ng kapayapaan, ang ating bansa na sobrang divided ngayon with this political shit. Kasi at the end of the day, if two superpowers inside the country ay nagbabanggaan, walang ibang talo kundi ang mga mamamayan. Yun lang, and thank you sa pakikinig, ha? God bless you all. Bye-bye. Chismis yan, ha?